So let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, we love you. We thank you for your goodness and your mercy and your grace upon us. So Father God Almighty, Lord, we thank you that you have given us eternal life in Christ, victory and power, strength in the Holy Spirit. And thank you for this Bible study, O Lord God, that we are receiving revelation knowledge from you, O Father God. And thank you for your anointing, Pastor Marie, to teach the word. And bless everyone listening, even to all the Facebook Live. Father, they are all being blessed by your word. We thank you. We give you glory in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. Gusto kong bawat isa. Bless. 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 Bless forevermore. Evermore. Yes. So, anyway, patuloy natin yung topic natin about prayer. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung persistence of prayer. Reference to dun sa mga una natin na pag-usapan na paano ba talagang mananalangin. No? At sinabi natin persistence, ang ibig sabihin nun, firm, obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. So, ano ba yung obstinate? Pag sinabi natin obstinate, ano ang ibig sabihin nun? Obstinate continuance. Pag sinabi natin obstinate, ano yun? Tawag dito yung stubborn refusal or refusing. Hindi tumitigil, very stubborn. So, tingnan natin ano ang relevance nito sa prayer. Bakit sinasabi na kailangan tayo maging persistent, maging firm, maging obstinate, yung stubbornly refusing, no? In a course of action, in spite of difficulty or opposition. So, may difficulty. Ano to? So, pag-aralan natin. Oo. At ang pag-aralan natin nasa Luke 11:5. Si Jesus, nagkukwento ng isang parable, isang storya. Sabi niya, then Jesus said to them, who among you has a friend? So, this is a hypothetical situation. Who among you has a friend that he shall go to at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. So, para maintindihan natin yan, i-identify natin yung mga characters. So, si friend A, pumunta siya saan? Doon sa kanyang friend. Si friend B, who it happens to be his neighbor. No? So, nagkakaintindihan. No? Si friend A, dumating yung kaibigan niya sa bahay niya ng midnight. No? Midnight, nagkataon na wala siya pagkain sa bahay niya. So, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa kapitbahay niya. Sabi niya, friend B, baka pwede mo naman akong bigyan o paluwalan, pahiramin ng 3 loaves. No, loaves of bread. Isa lang naman yung kaibigan Bakit 3 loaves ang kailangan niya? Isa lang yung kaibigan na dumating, pero bakit kailangan niya ng 3 loaves of bread? Kasama. Hindi, nakalagay lang has a friend Isa sa kanya, isa sa friend niya. Tama, isa sa kanya, isa sa friend, para naman magchika-chika sila doon at may isa pang extra kung sakasakaling mabitin. So, more or less, di sinasabi sa istorya, pero yun ang pwede nating isipin. So, sabi niya, for a friend of mine has come to me on a journey.
and I do not have anything to set before him. So, kailan daw dumating yung kaibigan niya? Midnight. Sa Bible, pagka evening at saka midnight, ang nire-represent niyan, sinisimbolize niya lagi parang time of difficulty, time of trouble, or challenges. Pag may nabasa kayong evening, midnight, yan ang symbolism, no, sa Biblia. So, dumating yung kaibigan niya sa oras ng kanyang pangangailangan. So, not necessarily nga talaga na midnight, pero this is a story. So, yun ang sinisimbolize noon. Midnight is any time of trouble, challenges, difficulty. Ayan. Sabi niya, dumating yung kaibigan kong to, galing sa journey, wala akong maipakakain sa kanya. So, hospitality back then is a cultural and social norm. So, expected ang mga tao na maging hospitable, maging open-handed, pag may dumating ay tumulong. So, parang it's a shame kung wala ka man lang maitulong, wala ka man lang mai-offer sa kaibigan mo na darating sa oras ng pangangailangan. Okay? So, and from within, sabi from within, sabihin sa loob ng bahay, he shall answer. Sino yung he shall answer? Me. Si B. Siya yung neighbor friend eh. Sabi niya, A, do not disturb me. The door has already been shut. Kasara na pinto namin. My children are in bed with me. I cannot get up to give to you. Kasi nga naman, ano na eh, gabi na eh, madaling araw na, midnight. So, palaliman ng gabi, I should say, parang too much trouble to get up, mag-iingay ka, mag-aalugog din siya sa bahay niya, eh baka magising yung mga kasambahay niya. Sabi niya, I cannot get up to give to you. I say to you, sabi ni Jesus, doon sa mga nakikinig, even if he, sino yung he? Si B, will not rise to give to him, si A, on account of being his friend, yet because of his importunity ni A, yung binisita ng kaibigan, B will rise and give him as much as he needs. So, naintindihan natin yung istorya. Kaya nga, in-identify ko na, para wala. Sasabihin ni B, tulog na eh, mga anak ko, ayaw ko nang ano sila, may istorbo. Pero dahil nangungulit siya, sabi doon, importunity eh, yung importunity, yung pangungulit, no? Pagiging persistent. Sabi niya, kahit na ayaw niyang bumangon, mapipilitan siya at ibibigay sa kanya yung kailangan niya dahil wala siyang tigil. So, tatayo siya at ibibigay kung ano yung kailangan niya. So, anong makikita natin? Si B is a reluctant friend. Ayaw nga niya, di ba? Ayaw niya bumangon eh. Pero dahil kulit siya na kulit, so si A is a persistent friend. Ito isa persistent, isa reluctant. So, anong conclusion? Persistence overcomes reluctance. So, madalas, ang idea natin is si B, yung reluctant friend, siya ang Diyos. Na pagka ang Diyos ay lagi nating kinulit ng kinulit at kinulit, bandang uli, ang Panginoon, eh, pagbibigyan na yung gusto mo. Okay? Yan ang intindi ng mga marami sa mga nag-aaral sa Biblia. And then to a certain degree, pwede nating sabihin na yung si B is nire-represent niya ang Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, yun nga ba? Kasi ito po ay isang istorya. This is not a comparison, this is a contrast. Ibig sabihin kasi ng comparison, you focus on the similarities. Kino-compare mo yung similarities. Pero pagdating sa contrast, ang hina-highlight mo yung difference. Salungat. Yung pagkakaiba, hindi yung pagkakapareho. And so this time, God is our loving Father, therefore, He gives generously and willingly. So sa pagkakataong ito, si B
hindi niya nire-represent ang Diyos. Kung hindi, nire-represent ni B yung opposite ng Diyos. Na kung si B ay reluctant, lumapit sa kanya ang tao, reluctant siya, ang Diyos natin, hindi siya reluctant. Hindi siya yung nag-aatubili. Hindi siya yung ayaw. No? Gusto niya. Kasi nga, He is our loving Father who is generous and willing. Okay? So, dito pa lang, maisip natin na hindi natin kailangan ulitin ang Panginoon. Hindi natin kailangan mangulit. Kasi hindi naman siya reluctant. Ano nga ang sabi niya? All the promises of God are yes and amen in Christ. So, yes na nga eh. Kaya mo kinukulit ang isang tao kasi no. Kahit tulad ni B, sabi niya no. Ay, ayoko nang magbukas ng pinto. Ayoko nang magulabog ang pamilya ko. No. Pero sa Panginoon, yes na nga eh. Di ba? So, hindi natin. So, paano gagawin natin sa panalangin? So, prayer is not overcoming God's reluctance. It is not overcoming God's reluctance. Reluctance, ang sinasabi natin, hesitant ang Panginoon. So, magdadasal ako kasi kailangan ma-overcome ko ang reluctance ng Diyos. Ayaw ng Panginoon, pero pipilitin ko siya, kaya papayagan na rin niya. Kaya nga dito, maraming tao, ino-compare nila to doon sa tinatawag na God's permissive will. Ayaw ng Diyos pero kinukulit mo, kaya pumayag na rin. But is there such a thing as God's permissive will? Wala naman sinasabi sa Biblia. Sa Romans, sa Romans 12:2 Di ba? Sabi doon, that you may know the good, acceptable, and perfect will of God. No? So, si Hezekiah, na sinabi niya na hindi naman niya kinulit ang Panginoon. Ang sinabi ng... Hindi nga, pero pinagbigyan pa rin siya. Pinagbigyan siya ng Panginoon. Yun nga, kasi dahil nga sa may kailangan mangyari, ang Diyos sa Biblia, pagka pumayag siya, hindi dahil na-overcome mo yung reluctance ng Diyos. Kung hindi, merong panibagong aspeto ang ipapakita ng Panginoon kung bakit niya ginawa yun, no? So, nagiging instrumento lang sa kamay ng Diyos. And then again, dapat din natin talagang unawain na magkaiba ang trato ng Diyos sa Israel nung Old Testament at saka ng New Testament. So, malaking pagkakaiba yun. But, as I've said, going back to the reluctance of God, hindi naman reluctant ang Diyos. Kaya hindi natin siya pinipilit na baguhin yung reluctance. Di ba kasi, Pastor, na pag nag-pray ka, sabi mo nga hindi reluctant ang Panginoon kasi He's the loving Father who gives generously and willingly. So, di ba may pinag-aralan tayo na bakit hindi dinidinig yung prayer natin? Oo, sabi naman niya, if we pray according to His will, He will give it to us. If we are praying not according to His will, naturally, the answer will always be no. So, sabi sa Romans 8:32, He who did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, how shall He not also grant us all things together with Him? Sabi niya, naibigay na nga ng Ama ang kanyang anak. Ano pa ang hindi niya pwedeng ibigay sa'yo? Sabi ko nga, kung naibigay mo na yung pinaka-importante sa buhay mo, yung mga ibang bagay, less important na yan. So, the neighbor, si neighbor B, gives to rid of an annoyance. Na-annoy na nga siya nainis na siya, narugwisit na siya. While God gives because He is good. No? Hindi ang Diyos magbibigay dahil na-annoy siya. He will never resort to that. No? Na parang nakonsumi na ako sa iyo, kaya sige na ka, okay na. No? That will never be the attitude of God kasi ang Panginoon hindi siya ganoon pagdating sa paglapit natin sa Kanya. At tandaan natin lagi, all His promises are yes and amen na kay Christ. And then, naibigay na nga niya si Kristo, naibigay na niya ang kanyang buktong na anak. Ano pa yung pwedeng
hindi niya pwedeng ibigay sa atin. So, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Meron tayong human instinct. Ano yung human instinct natin? To prioritize our personal comfort. So, ano kinalaman ng empathy? Parating naglalaban yan. Yung human instinct natin para sa personal comfort natin versus empathy and concern for others. So, bisa, ay, huwag mo nang pansinin yan. Okay, maaabala ka kasi. O kaya, baka magkulang ka. Yung laging naglalaban yan, ano ba, personal comfort ko against empathy or love for others. Yan ang pinapakita dito. Yung personal comfort niya, ni B, inuuna niya yun. Nakahiga na ako, tulog na kami, yung mga anak ko tulog na, tahimik na yung bahay namin, ayoko na mabulabog. That's his personal comfort. Pero on the other hand, andun din yung tawag ng empathy na tumulong ako sa kapitbahay ko na nangangailangan at saka yung concern for others. So, yan lagi ang ma-encounter natin sa buhay natin whenever somebody comes to us for help. For help. Bibigay ko pa ba ito? Minsan sabi natin, o sige, bibigay ko muna ito sa iyo, paluluwa lang kita, pero balik mo ka akin sa akin yan kasi pambayad ko yun ng kuryente. Di ba ganyan? Nangyayari yan, naririnig natin lagi. So, at one more thing, human insufficiency. Ano yung human insufficiency? Si A, nangangailangan. Bakit? May dumating, wala siyang ibibigay, wala siyang food, wala siyang pera, wala. So, ang nakita natin, human efficiency should lead us to somewhere. Kasi yung si A, meron siyang insufficiency, kanino siya nagpunta? Doon kay B. No? So tayo din, pag meron tayong human insufficiency, dapat meron din tayong puntahan. Sino yun? Siyempre, divine provision. Human insufficiency calls for divine provision. So bago tayo mangatok ng kapitbahay at mangutang, sa Panginoon muna. Dahil ang Panginoon, kita nyo, mas malaki, talagang sinulat ko, na mas malaki yung divine provision kaysa human insufficiency. Dahil kahit gaano kalaki ang pangangailangan mo, mas malaki ang provision ng Panginoon. So, Amen. So, kung meron akong need, ay kailangan alam ko ang pupuntahan ko ang Diyos. Which, in a way, pwede natin sabihin, siguro kaya pinuntahan nitong si A, si B, kasi alam niya si B laging may pagkain. May taong ganun. Pag pumunta ka sa bahay nila, lagi silang may pagkain. Oo, hindi pwedeng wala. Food always in the house, no? There's always food in the house. Yung fridge nila, laging puno. Wala kang problema. No? Lagi at meron kang kakainin. Naalala ko pag pupunta ako kay Lalot, mas maliit pa si GL. Dumidiretso agad ako sa kusina eh. Sa kusina. At si Gia, nakakatuwa eh. Kasi, pumapasok pa lang ako sa kusina, sabihin na kaagad ni Gia sa akin, Mama, you know, my mom cooked this. Ituturo na sa akin yung pagkain. So, parang alam nila na, nandun ka na. Meron laging pagkain. Siguro yun si B. And in some way, siguro kaya natin kino-compare sa Panginoon dahil lagi siyang merong pagkain. Pero ang kaibahan naman niya sa Panginoon, ang Panginoon hindi siya reluctant, hindi siya magbibigay dahil na-annoy siya kasi God is always good. So, magandang tingnan niya, ano? Ngayon, naalala niyo yung tanong, who among you has a friend? Sabi, sino sa inyo may kaibigan na ganito? Naalala niyo yung umpisa? O kaya, what friend? No? So, ano kahulugan nun? Pag tinanong ni Jesus na, meron ba kayong friend na ganito? Na pinuntahan nyo, tapos ayaw magbukas ng bahay, dahil gabi na, pero napilitan? Ano ibig sabihin nun?
Nakuha niyo ba yung puso ni Jesus pag sinabi niya nun? Ha? Pero pastora, meron din kasing yung like, especially yung ganung oras na Gabi na may eh. kakatok sa iyo na hindi naman nakikita yung mukha. So of course, you have to be careful also na you don't have to let that. Pero ang ano nga, ang assumption eh, pinaliwanag eh, friend. Okay. Friend. Yeah, that's right. Sabi, Yeah, friend. yeah, yeah. So actually, ang puso ni Jesus ganito eh. Meron ba kayong kakilalang friend na ganyan? Para sa kwento ni Jesus, kasi it's a parable eh. Parang sabi niya, hindi yata, yung parang, yung kaibigan mo, yung tunay mong kaibigan, kahit na anong oras ka pumunta, hindi magpapakita sa'yo ng annoyance. Hindi magpapakita sa'yo ng irritation. Yun ang sinasabi ni Jesus. Sabi, meron ka bang kaibigan na ganyan, na parang kaibigan mo, pero pagdating ng pangangailangan mo, parang nagdadalawang isip pa eh. Medyo relax. Meron akong, minsan nakapanood ako ng mga reality TV. Yung reality TV, parang, kunyari, ako at saka ikaw magkaibigan, no? Tapos, ginawa ng TV station, kinantsaba kanya, no? Na ganito gagawin mo, ayain mo kung mag-shopping, pero along the way, pupunta doon sa shoppingan nyo, yung puro lahat mamahaling mga gamit sa bahay. Tapos, meron kang nasanggit na basag. Hindi, syempre, babayaran mo yun. Pagtingin mo, wala ka palang pera. Kasi ang point, titignan mo kung yung kaibigan mo ba, babayaran yung nabasag-basag mo. Pero, scripted yun. So, eto na ngayon, eto na sila, no? Naglalakad sila, titingin-tingin sila, nabangga niya sa nabasag. Sabi na, ano ba yan? Bakit nabasag naman itong ganito, ganyan? Di tapos naglalakad na naman sila. Nabasag na, may tatlong bagay na nabasag niya na nagkakahalaga, let's say, ng malaking halaga. Let's say, sabihin na lang natin $10,000. Kunyari, may kukuha na siya na sabi niya, mga celebrities. Sabi niya, sis, hindi ko pala dala yung yung mga credit card ko, pwede mo bang bayaran? So pag hindi naman niya alam na naka-TV, di ba? Pero alam mo, dahil kaibigan niya, binayaran niya. Yun ang totoong kaibigan. Ibig sabihin, totoo nga siyang kaibigan. So ito, sinasabi ng Lord, yung kaibigan na to, bakit meron siyang reluctance kung kaibigan kanya? Ang Panginoon, kung talagang kaibigan mo ang Diyos, no? Hindi siya pagkakaroon ng reluctance sa'yo. So, yun ang kahulugan nun. So, sa verse 9, and I say to you, ask, it shall be given to you, seek, you shall find, knock, it shall be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it shall be open. So, God is not reluctant, but He desires for us to ask, to seek, and to knock. No? Hindi siya yung nagwi-withhold. God does not withhold anything from us. Pero gusto pa rin niya ask, seek, and knock. Ano yung ask, seek, and knock? Pray. No? Hindi reluctant ang Diyos, pero gusto niya magdasal ka. Ang gusto ng Panginoon, lumapit ka pa rin sa Kanya in prayer. Di ba? So far, nagkakaintindihan tayo doon. So, the act of asking, yung first step ng ask, is a demonstration of faith and dependence on God. Ang sinasabi ng Lord, ask. Kasi pag nag-ask ka, you are showing your faith and dependence on God. Kaya sabi ng Lord, mag-ask ka. No? Ngayon, yung seeking, mas mataas yung seeking kesa sa asking. Di ba? Ang seeking naman implies an active pursuit of God's will and truth. So, ibig sabihin, as you ask, you will seek the truth of God, even His will. No? And knocking
represents perseverance and determination. So, nasa knocking yung persistence. Kasi yung persistence dito, pinapakita yung perseverance natin, pinapakita yung determination natin sa prayer. No? Like I've said when everyone was telling me, there's no way that it will be done. Pero sabi ko, I believe in divine providence. So, yung knocking, yun yung perseverance mo, yung determination mo that you will not allow anyone to hinder your faith. Kasi ang Lord hindi reluctant. But we have an enemy who wants to steal, kill, and destroy. Kaya si Daniel, the first time siya nagdasal, sinagot na ng Panginoon, pero merong yung angel, no? Of the enemy, angel of Satan, who keeps blocking the answer of God na makarating kay Daniel. So, ganun din sa atin. Ang Diyos hindi reluctant, pero there are enemies, spiritual enemies in the high places who wants to prevent God's will from happening. So, ano nga ulit? Asking, it shows your faith and dependence on God. Seeking, you are pursuing God's will and truth. Knocking is all about perseverance and determination, no, in prayer. So, hindi lang tayo umistop sa isang bagay, okay? And then, again, sabi natin, prayer is not overcoming God's reluctance. If it is not overcoming God's reluctance, what is it? Ano ang prayer? Prayer is laying hold of His willingness to give. So, dapat maintindihan natin yun. Ang Diyos willing na ibigay sa atin. Alam nyo, yung mensahe last Sunday, pag pinag-aralan nyo yun, dito, i-connecta ninyo, napakaganda ang message natin nung nakaraan is the matter of prayer. No? So, pag dinikit nyo yan dito, napakaganda. So, willing ang Panginoon, gusto mong i-embrace yun. Gusto kong hawakan yun. Now, dahil willing ang Diyos, I will be bold in coming to Him in prayer. So, sa mga magkakapatid, meron ba kayong kapatid na pag humingi sa inyo, gusto nyo kagad bigyan? Meron ba kayong kapatid na pag humingi sa inyo, medyo nag-iisip ka pa, ba, bibigyan ko ba to? Ha? Yeah. Meron na, di ba? Meron ganon. Kasi, yung halimbawa, yung isa, pag nanghihingi, pag may humingi sa iyo, masaya, nakangiti, nakatawa, parang ikaw kagad, yung masaya kagad yung kalooban mo, bigay ka kagad. Pero meron mang isa, parating nagre-reklamo, nagaganon, parang nag-iisip ka ba, bibigyan ko ba to, Pero kasi, kailangan maintindihan natin, God is not reluctant. So if He is not reluctant, then I need to take hold of that willingness. Willing na nga eh. Bakit hindi pa ako pupunta? Willing na nga. Eh kung yung nga reluctant, pinipilit mong puntahan, how much more yung willing? Eh di ba may ganun? Hindi, pag pumunta tayo dito, hindi ako ita-turn down ng kaibigan ko to. Hindi ako, ito ang tao na to, hindi ako mapapahiya dito. Kahit na paglapit ko, hindi ako mapapahiya. Meron tayong mga kaibigan gano'n, meron tayong mga kamag-anak na gano'n na kapag meron kang pangailangan, talagang bukas na bukas ang kamay. Number 2, dapat nating tandaan, the matter of prayer, which is our lesson last Sunday, is all about confidence in approaching God. Actually, pinakita to ni A.
Bakit ako confident na kumakatok sa kapitbahay, nangangatok ako sa kapitbahay ko? Baka naman kasi, it happened before, na lumapit siya at hindi siya pinahindian. Sabi niya, noon, hindi ako hinindihan itong kaibigan ko, baka ngayon, I'm sure, hindi na rin ako pahindihan. So, the matter of prayer is all about confidence. Pag wala tayong confidence, ano yung confidence? Boldness and assurance in approaching God. Why? Because God is our Father. Bakit ako mangingimi sa Kanya lumapit? Father ko nga siya. Diba? So, kailangan matutunan natin ito without us grasping yung kung sino ang Diyos sa atin. Naturally, we will always not be bold. Importante yung boldness. Diba? Sabi sa Hebrews 4:16, ano daw? Let us come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy in time of need. So, boldly, At magiging bold ka nga lang, at kung sinasabi ko, magiging persistent ka kung kilala mo yung nilalapitan mo. And, of course, our persistence is not about changing God's mind. Kasi, pag reluctant ang tao, ano ba ang purpose mo? Ba't mo pinipilit? Para magbago yung isip niya. Yung no, maging yes. So, prayer and our persistence is not about changing God's mind because God's mind will not change. hindi binabago ng Diyos ang isip niya, pero yung puso natin, yun ang mag-a-align sa will ng Panginoon, meaning to say, yung pinag-aralan natin kanina, na seeking is about pursuing God's will and God's truth. Kaya, yung persistence natin, hindi para baguhin ang puso ng Diyos, kung hindi para mag-align tayo sa kalooban ng Panginoon. So, yung persistence dito is shamelessness. Actually, yan ang pag binigyan niyo yung meaning ng persistence, it's shamelessness. Huwag tayong mahiya na lumapit sa Diyos. Magkaroon tayo ng boldness. Kaya yung mga prayers natin, dapat maging bold yung prayer natin. Parang yung mga imposible, magiging posible dahil nananalangin tayo sa Panginoon. Amen? So, and we've seen it happen, time and time again, na parang all it took was being really bold in coming to the Lord. Talagang huwag kang mag-second thought na ano ba to, Lord? Kasi pag nagawa, ano nga uli yung ask? Ask is showing our faith and dependence on God. Seeking is all about God's will and truth. And then knocking is about our perseverance and determination in prayer. Kaya, itong mahalaga. And, mabilis lang itong yung natin ngayon, pero as I've said, may time tayo for questions. Yung verse natin na to, ito yung last verse natin, Luke 18:1, He also spoke a parable to them to show that it is necessary. Again, God, si Jesus, nag-speak na naman ng parable, a story to them. This is yung tungkol sa widow, To pray always and not to give up. Lagi tayong manalangin, huwag tayong mag-give up. As I've said, meron akong yung refund sa tax na 2020 para sinulatan ako ng IRS. Ganito, ganyan, ang daming tapos ayaw i-release 2020 yun, di ba? So, I just kept on declaring, Lord, thank you for the release of my refund, ganito, ganyan. Tapos, nire-review ko yung mga hindrances in the name of Jesus. And then, after 4 years, after 4 years, ayaw na nga ayaw nga pero like 2024, o early 2025 pa nga,
No? It happened. Parang wala na eh. Parang sino, wala na. Nakalimutan na. Oo, yung parang hindi na mangyayari dahil maraming maraming sinasabi yung Require. maraming sinasabi yung IRS eh, pero it happened. So what I'm saying is, not to give up on anything na alam mo na it belongs to you, and lahat ng kay Kristo ay para kanino? Nabigay sa iyo. All that is in Christ, all that is of Christ, God has given to us because we are co-heirs with Jesus. So kung alam mo na ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo, huwag mong bitawan yan. Kung alam mo na ang healing para sa iyo, huwag mong bitawan yan. Like nung nagkaroon ako ng sakit na ang kailangan kong igamot lagi ay Sovirax. Narinig niyo ba yung Sovirax, no? Napakamahal mo ng gamot na ito. Yung isang tubo maliit nagkakahalaga na ng mga $400. Napakamahal, no? Pero sabi ng doktor, parati mo nang gagamitin yan. For the rest of your life, gagamitin mo yan. Sabi niya, no? Sabi ko sa sarili ko, no, I will not be in bondage. I will not be in bondage to this. So I kept declaring na, no, the Lord has set me free from any of all these diseases. And by the grace of God, no, not giving up, standing on the will of God. What is God's will? Healing. In fact, divine health. Mas mataas ang divine health sa healing. Take hold of it. Diba? Laying hold of God's willingness. Kasi all the promises are yes eh. Yes na nga eh. Di willing na ang Diyos. Ba't ka mag-aatubili sa paglapit? Pero maraming tao, hindi na nanalangin. Kasi they find prayer and praying to be boring. Pero kasi, did you know that praying is the bloodiest activity there is? Kasi sa prayer, yung mga kampo ng kaaway, gusto tayong ilihis, and we are overcoming. No? So, importante yung prayer. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, pray always, do not give up, pray without ceasing. Sabi di ba sa 1 Thessalonians 5:18, do not give up in praying. So, ito po yung tinatawag nating persistence number 1. Yung parable na yon is a parable of contrast, not comparison. No? Ang Diyos, pwede mo lapitan, He is not reluctant. Yan ang pinaka number 1 lesson dito sa parable na to. The reason why you can be persistent is not because you are parang ginaan mo yung twist mo yung arm ng Lord, twisting His arm because ayaw niya eh. Hindi, gustong-gusto ng Diyos kaya lumapit tayo sa Kanya. Ang i-twist natin yung arm, ang i-break natin yung arm through prayer ay ang mga kaaway, no? Na naghahadlang sa atin. So, this is the beauty of praying, no? Na we have a God and Father who is not reluctant. At dahil doon, we can come boldly to Him in prayer. So that's the good news. Amen? Meron po ba kayong tanong o gusto dagdag o ano sa ating lesson ngayon? Ano yung sinabi mo kanina? Yung healing versus ano? Willing. Ano yung parte ho doon? Yung yung tinawag ko na merong versus yung human instinct natin for our personal comfort versus empathy for other people. Ngayon, yung healing naman yung healing natin was already provided by the Lord, no? When He died on the cross, sabi, by His stripes, we are healed. So we already know the will of God, that the will of God is healing. Sabi ng leper kay Jesus Christ, if you are willing, sabi niya,
I will be healed. Anong sabi ni Jesus? I will. So, anong kalooban niya is healing. So, huwag tayong mag-second thought about the healing that God has already given. Kaya sabi sa 1 Peter, ano ba yun? 2:24, by the stripes of Jesus, we were healed. Past tense na eh. So, wala nang ano doon, walang reluctance ang Lord sa healing. Pero sabihin natin, bakit ganon? Bakit maraming tao hindi na-heal? Hindi ko alam ang sagot, bakit maraming tao hindi na-heal. Pero, hindi nun mawawalan ng bisa yung kalooban at salita ng Diyos na His will is to heal. And He already has healed us. Kaya na Mr. Mila yung divine healing is higher. Oh, divine healing versus healing. Yes. Divine health Divine health. is higher than healing. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang magkasakit. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang magkakasakit. Beloved, I wish above all things that you be in health. Di ba? And prosper even as your soul prosper. So, ang will ng Lord is divine health. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang magkasakit. Pero kung nagkasakit ka, andun ang healing niya. Kaya mas mataas po yung divine health kaysa healing. Kasi sa healing, nagkasakit ka. Kaya may healing ang Lord. Sa divine health, huwag kang magkakasakit. Dapat wala kang sakit. Kaya pagka nagko-confess ka, nagde-declare ka, I decree and declare that I walk in divine health. Amen. Yun. Pero kung may sakit ka na, sabi mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Yun. Kung may nararamdaman ka. Kung mas nararamdaman ka, rebuke mo yung mga symptoms. Sabi ko nga, kung gusto mong takutin yung sarili mo, i-google mo yung mga symptoms. At lahat ng Google mo, lahat yan nakaturo, cancer, kung ano, lahat na lang ano. Bakit mo patatakutin ang sarili mo? Pag meron nararamdaman, meron kang anointing oil, pahiran mo yung katawan mo, basahan mo yung katawan mo, kausapin mo yung katawan mo, declare mo yung salita ng Diyos. That is part of asking, seeking, and knocking. No? Pagka dinideclare natin yung Word of God sa katawan natin, kinakausap natin yung katawan natin, bine-bless natin yung katawan natin, that's part of asking, seeking, and knocking. Sabi mo, knocking is... Asking, and asking. Knocking is a perseverance. Oo, Sorry, and perseverance and... determination in prayer. So, asking is showing our faith and dependence on God. Seeking is pursuing God's will and truth. And then knocking is about perseverance and determination in prayer. So, mas mataas ang truth kaysa sa fact. Ibig sabihin, what is fact? Halimbawa, binigay ng Lord sa yung resulta ng x-ray mo. Ito yung x-ray mo. Sabi dito, ito yung... pero, ano ba ang truth? Yung Word of God. Naalala niyo si David Pesimente? Naalala niyo yung preacher na nagsalita sa atin noon? Yung asawa niya na diagnosed ng cancer of the lungs. So, binibigyan siya ng gamot tungkol sa cancer, pero nangusap ang Panginoon sa kanya. Ewan ko, sa panaginip, kalimutan ko na exact testimony. Sabi ng Lord sa kanya, you ask for medicine for pneumonia. Cancer versus pneumonia. Sabi ng doktor, sabi ng x-ray, sabi ng biopsy, sabi ng lahat ng medical report, cancer. Sabi ng Lord sa kanya, you ask for medicine for pneumonia. So sabi niya doon sa doktor niya, please give me medicine for pneumonia. Sabi ng you don't have pneumonia, you have cancer. So ito, sabi niya, pero she insisted, no? Sabi niya, treat me for pneumonia. Kasi nagtayo siya, sabi ng Lord eh. So, ganun nga ang nangyari, no? Dumaling siya. Wala siyang cancer. Nauna pa namatay yung asawa niya, si David Pesimente, kaysa sa kanya. Siya na itong sinabihan ng may cancer. So, ano ibig sabihin nun? Stand on the truth of God. Yun ang part ng seeking. Seeking, she was praying, and then, as she sought
God's will, sabi ng Lord sa kanya, pneumonia yan. Hindi yan cancer. Praise the Lord, di ba? Yun din yung ginawa ko. Sabi ng Lord, sabi ng doktor, eto yung sakit mo. I don't know. Pero yung pagkakaano niya is nagpe-pray siya pero sinabi sa kanya ni Lord ay Pneumonia. Yun ang ano Yun ang niya. maliwanag sa kanya. Nangusap ang Panginoon sa Nangusap. kanya. Pero ang fact, Ang sabi ng fact, doktor, ang biopsy, cancer. Ang lahat ng test, cancer. Cancer. Lahat ng ginawa sa kanya, lahat cancer. Pero sabi ng Lord, very specific eh. Ask to be treated for pneumonia. Ask the doctor to give you medicines for pneumonia. Oh, nakikita natin yan eh. Bakit siya ganun ka bold? Kasi she sought the will of God. And talagang makikita niyo, I mean, napakaraming testimony ng Panginoon. So, Nung si Tino Osborne, buhay pa, may minister siya parati sa Africa. Kilala siyang evangelist. Maraming miracles nangyari sa minister sa Africa, na save and heal. Maraming healing talaga. So tinanong siya, bakit mas maraming na-heal sa ministry mo sa Africa? Dito sa USA, walang masyado. So paliwanag lang niya. Kasi sa Africa, walang kagaya natin dito. Nandiyan dyan lahat ng Walgreens, CVS. Ay doon pag sinabi mo na Lord heals you by stripes you're healed, tinatanggap nila yeah. by faith. Sa amin, kaya yun isang paliwanag din na bakit hindi na nananalangin na mapagaling ka. Kasi sa halip na manalangin, pwede namang pumunta sa Walgreens. So, pumunta sa doktor. Okay. Wala sinasabing huwag tayong pumunta sa doktor. Even me, hindi ko sasabihin niya. Hindi tayo. Pero regardless of kung ano man ang sinabi ng doktor sa iyo, you can always go to the Lord, in prayer and seek God's direction. Yeah. So yun nga, kung halimbawa na nagpunta ka sa doktor, tinest ka lahat and everything, so the fact is that ang lahat ng testing ay cancer. So hindi mo dapat panindigan yung cancer Oo, nila. either tanggapin mo, hindi. Yun Sa amin, nga. hindi ko tinatanggap Hindi ko yan. tinatanggap. Oo. In my opinion, some people Pastor, but when you say that hindi ko tinatanggap yung cancer, but still you can go to the doctor, what is your daw? Meron kang choice. Sabi ko nga, meron tayong dalawang kapatiran. Pareho nagka-breast cancer. Yung isa, after one round of radiation, sabi niya sa akin, Pastora, I don't want to go through radiation and chemo anymore. Sabi ko, then what do you want to happen? Sabi niya, I want to stand on my healing. Then so be it. We pray. We will never say, huwag ka magpapadoktor. Pwede ka maakusahan dyan. But the other one also went through with all the chemo and everything, ganon. The Lord, sustained her in all these things. So, nasa yun according to your faith, be it done unto you. So, kung tumayo ka sa healing mo, standing on the will of God, what is God's will? Healing. So, I stand on the will of God, I will press on to it, I will not give up like yung persistence na to, the persistence of prayer, I will not give up. Regardless of what's going on around, I will stand on my healing and you will see it come to So pass. you cannot do both. That at the same time you have your faith in God that you will be healed, but at the same time you are going to see your Ang faith is always now. Faith doesn't say, I will be healed. Faith says, I am healed. Yun ang faith. No, hindi ako, I will be healed tomorrow. No, faith is now. Today, right now, I am healed by the stripes of Jesus. Ngayon, sabi ko nga, may mga, yung healing mo, through the intervention of medicine, walang masama doon. Pwede ka naman talagang
as you have faith in medicine, katulad nga nung nagkaroon ako ng COVID, sinabi sa akin, you may refuse treatment, get sicker, and die. I mean, napaka-straightforward doon. So, it is my choice to refuse or not to refuse the treatment. Pero I accepted the treatment even though I am declaring I am healed. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So, it's up to, you go by how you are led by the Holy Spirit. Pero nung meron sinabi sa akin na meron ako sakit na forever na itong gagamutin ako ng Sobirax, kailangan to. I said, no, I will not be in bondage to anything. The Lord has set me free from all kinds of bondages, even from bondages of sickness. So, and by the grace of God, amen, it is done. Kaya kailangan natin panindigan. Seeking is all about what? Pursuing God's will and truth. Kung masabi ng Lord, huwag ka nang inumin yung gamot mo, ikaw ang gagawa niyan. Walang taong magsasabi sa inyo, huwag ka nang uminom ng gamot. Dahil pag may nangyari sa iyo, makakasuhan yung nagsabi sa inyo na huwag ka uminom ng gamot. Diba? Kaya kahit na doon sa church, pag may pumupuntang may sakit, nagpapapray sa amin, we will never say, don't stop your medicine. No, we will not say that. Ikaw yun. Gusto mo i-stop yung medicine na yan, wala kang sisising ibang tao kasi sinabi sa akin ni Pastora, huwag na lang ako uminom ng gamot. Hindi pwede yun. At hindi ka rin pwedeng magpayo sa kaibigan mo ka uminom ng gamot. Seek God's will nga eh. So, pero pag nalaman mo yun, katulad nung sinasabi ko sa'yo, ayaw ng doktor, bigyan siya ng gamot for pneumonia kasi cancer niya eh. Pero through her talagang insistence, binigyan nga siya ng gamot, gumaling siya. Cancer-free siya. Up to this day, buhay pa siya. Amen. Hallelujah. So, that is what it means, na be persistent in prayer. Do not give up. Do not give up. Kahit na ano nangyayari, do not give up. In medicine, hindi naman lahat ng doktor accurate. Yeah. We make mistakes. We are human. But kung talagang duda ka, ito mo kung sinasabi mo, get second opinion. Yes, second We recommend opinion. second opinion. Hindi ka naman papabala, hindi ka naman anuin ng doktor na don't get. You are entitled, yung katawan mo yan eh. See? Yeah. Get for second opinion. God can make anything. Somebody can make a mistake. Yeah. O nagkapalit yung specimen. Don't you know that? Yeah. Na-diagnose ka, yun pala yung specimen sa kabila. See? Can happen in the laboratory. Don't you know that? Yes, of course. Kaya nga, ang i-consider mo lahat yun. Kaya nga, ang kailangan mo talaga natin is to seek God. Yeah. Pagka, kung ano man yung kaya sabi nga ni David, shall I pursue my enemies? Shall I pursue my enemies? Ano sabi ng Lord? Yes, pursue them, for I have already given them into your hands. So, magtanong pa rin tayo sa Panginoon, and God will always lead us, by the Holy Spirit. Kaya, meron pa po ba bago tayo Wala manalangin? siguro maging revelation sa'yo Yeah. yung Word of God. Yung Yeah. revelation kasi personal word yun. Sa'yo, hindi yung para sa'yo. Yung para sa'yo. Sa sarili mo. Sarili mo. Yeah. Kamukha ng Edgewater. You know the history of Edgewater, hospital. They're operating that unnecessarily. Yeah. Open heart. Big case. Get loose. Sige ako, sabi ko sa inyo, this happened back in the 80s, no? Yung kapatid ko na nagmomotor, ayun, nabangga, walang helmet, nabagok ang ulo, dinala sa ospital, lumibap na yung mga doktor, wala na magagawa. Dahil yung kapatid ko, lumuwa na yung dila. So wala nang magagawa. Talagang But, andito ako sa Amerika, parang I sense this heaviness in my heart. Nag-pray in tongues ako. Tapos tumawag ako sa bahay namin. Sabi niya, paano mo nalaman na may nangyari dito sa kapatid ko, younger brother ko? Sabi ko, the Lord gave me this heaviness in my heart.
So pray ako, nagpapasing ako all throughout. Nagtatrabaho, nagpapasing ako. Alam mo, ang nangyari, sabi ko nga, yung kapatid ko na ano na yung near-death experience, na ano na siya, na doon na siya sa ibang lugar, sabi yung the other world. No? Kumbaga, wala na siya. Yung kaluluwa, ay, ano na, wala na sa katawan niya eh. Dahil dineclare na siya na ano eh. Then, Oo, dahil wala na ka, lumuha na yung dila eh. Di sabi ng ako naman, bago nangyari yun, sabi ko sa mama ko, huwag kayong matakot, huwag kayong ano, kasi pinagaling ng Panginoon yung brother ko na yun. Pero nung nagmulat ang kapatid ko, ang kaagad ang sabi niya, nasan si Omay? Sabi niya, nasan daw ako? Sabi ng mama ko, nasa Amerika si Omay. Sabi niya nun. Sabi ng kapatid ko, hindi, kausap ko lang siya eh. So in this experience, of course, you need maturity to hear it out. Because I was praying in tongues, I was fasting, and ang story niya ay malalaglag siya sa bangin. And then tinawag yung pangalan niya, sabi ko, hindi ka mahuhulog dyan. And that was the only thing, no? So anong ibig sabihin noon na pwede kang give up na lang na tanggapin na lang natin na namatay na yung kapatid mo, but, I was just led, ito pa mahalaga, di ba? If any two shall agree touching on anything, it shall be done unto them by their Father in heaven. Wala akong makatawag na kaagrihan. Tumawag ako doon sa isang church. Naghanap ako ng ka-agree, answering machine ang nandun. Kakaunti pa lang talaga yung mga kilala ko talaga na ano. Alam mo, ato sabi ko sa Lord, di ko makakalimutan. Lord, sabi niyo, if any two shall agree touching on anything, sabi ko, Panginoong Jesus, kayo ang ka-agreement ko. Kasi kayo naman na nagsabi nito, I agree with you 100%. I agree with your word. Sabi kong gano'n. There's no doubt in my heart, in my mind, kahit na yung fear pumapasok sa isip mo. And that's really a miracle from the Lord. Why? You are holding on. Ano daw yung prayer? Prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of God's willingness. So, panghawakan mo yung willingness ng Panginoon dahil hindi siya nag-withhold sa atin. Amen? Amen? So, God is good. Madalangin tayo lagi. Huwag tayong magsawa. Always stand on the Word of God. And it will come to pass. Minsan saan ba yan? Ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal nila nagde-declare. Hanggang ngayon, wala pa. Well, sabi na, if you have stood up, in your standing, stand. Habang tayo ka pa rin. Done all the standing. Yeah, Stand. Stand ka pa rin. Kahit na ano nangyari, stand ka pa rin. Confess mo pa rin. Huwag kang bibitiw. Yun ang persistence. Understanding is a prayer. This is my personal opinion. It's just an outlet. Outlet and the source of power. Diba? Hindi na maiilaw ko, hindi ka nakaplug. Yeah. Pero pag yung wire niya, nilagay mo dun sa outlet, iilaw niya. Yes. So, ang impression ko sa prayer is you have to be plugged. Yeah, you have to be connected to the source. Correct. Tama ho yun. That's what prayer I does. don't know, that's my personal That opinion. is a good, Because it's only a conviction. prayer away. Yeah. The That's a moment good- we are born again, we are already reconciled, connected Yeah. to the source, to That, the Father. kailangan mo lang talaga, sabi nga, is knowledge. Yun nga, di ba? Balikan niyo yun sa the matter of prayer where we talked about it is our personal responsibility to know that God always hears us. Kailangan nyo ng basic. Pagka lumapit ka, kasi alam mo na ang Diyos nakikinig sa'yo. What's the point of, di ba, bisa kausap mo yung tao, ano ba, nakikinig ka po ba dyan? O kaya may kausap ka, ano ba, saan ba kausap mo? Saan ka ba nakatingin? Di ba, mga ganyan. Pero, it is our personal responsibility to know that God always hears us.
It is our personal responsibility to know that God is willing. It is our personal responsibility to know His will. Kaya, at pag nalaman mo yan, you will act it out. Yun ang gagawin mo. Kung alam ko nakakabit ako sa source, then I know that that power is already activated in me. I will not beg God for it. Kasi andun na ako eh. I already have it. So ito yung tinuturo sa prayer. Otherwise, yung prayer natin is like suntok sa hangin. Hindi mo alam. Oo, ganyan ba? Saka ang Diyos hindi magdi-disconnect sa iyo. Yes. Siya mismo talagang binigyan niya ang bugtong ng anak para pag tinanggap natin siya, nakakonekta ka na sa Kanya. Amen. Tayo ang nakakalimot sa connection natin sa Diyos. Tayo. Yeah. Nadi-disconnect because of sin. Yeah, because of sin. Oo. Minsan, because most of the time, because of negligence. Negligence. Because of complacency, because of busyness. Alam mo, busyness talaga, yan ang number one na hindrance sa prayer. Eh. Sobra kang busy ka sa maraming bagay, busy sa TV, busy sa YouTube, busy sa... So, hindi ka talaga makakapanalangin pagka busy. And, yung B-U-S-Y, may natutunan ako noon, bata, Christian, very young pa noon, B-U-S-Y. Alam mo kung ano yung sabihin nun? Being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. Nakaganon tayo sa yoke ni Satan. Kaya, kahit nga lang itong telepono hindi mo na mabitaw-bitawan, kailangan, hindi na mabitawan, lahat, kahit pumunta sa banyo, dala-dala ba? Oo naman. Lahat na, ito na. Dala-dala sa banyo. Ito na lahat ang Kaya sabi niya, alam niyo ba kung anong pinakamaraming bakterya na bagay ninyo? Itong cellphone, napakaraming bakterya nito dahil laging hindi nawawala sa paningin mo, hawak-hawak mo lagi, kahit nasa... Cellphone at saka computer. Amen. So anyway, we can still So, meron pang ba o maliwanag sa atin? Okay, God is not reluctant. Yan ang Being under Satan's yoke. Yeah, so, yan ang busy. So, let's pray. Let's pray. Father in heaven, O God, maraming pong salamat sa inyong pagliliwanag sa amin na hindi kayo, Panginoon, mahirap kausapin. Hindi kayo atubili, Panginoon. You are not reluctant in granting the answers to our prayers. You are not reluctant in lending your ear to us. Lagi kayong open, lagi kayong available, Panginoon, para makinig sa amin. Maraming salamat po na tinuturuan niyo kami, Lord, na maging matatag sa aming pananampalataya and to be bold, Panginoon. Huwag kaming mangimi, huwag kaming mahiya, kundi may lakas ng loob at buong puso, buong tapang kami, Panginoon, na lalapit sa inyo sapagkat hindi nyo kami itataboy kahit kailan. Ay salamat po sa aming mga natutunan ngayong gabi nito. Nawa mas lalong maging maalab, Panginoon, ang aming prayer life na lagi kaming manalangin, O Diyos. Katulad sinabi nyo, to always pray and not give up. Lord, maraming po salamat sa mga dalangin namin sa inyo. And right now, we pray for the release, O God, of the answers to our prayers. Yung mga panalangin, Panginoon, na matagal na naming nasabi sa inyo. Thank you, O Lord God. Nasa oras na ito, tinatanggap namin ang kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, salamat po sa kagalingan na ibinibigay niyo sa lahat ng may sakit na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. At sa kaligtasan na ibinibigay niyo sa aming pamilya, Panginoon, that we can all be in one accord, O Lord, in worshiping you, in honoring you, O Lord. And we desire, Father, to live the life that you have already designed for us. Kaya maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let our prayer be. Yes. Let our prayer life be on fire. Amen. I have in my heart that you have to lay hands on me. Sige, gawin natin. Papatayin ko lang ito habang ililens natin Sister Nina.